Hi everyone, it's me Joanne. Thank you so much for watching my video and thank you for supporting my Facebook page. So ang ibabahagi ko po ngayon sa video ko is tungkol po sa aking recovery. Back 2016 po, na-diagnose po ako ng PTSD, meaning post-traumatic stress disorder, suicidal thoughts, and panic disorder after 8 months kong manganak. And of course, nagpa-psychiatrist ako. And hindi po ako agad-agad na rinisitahan ng aking psychiatrist. After 2 weeks, kasi inobserbahan muna ako na kung kailangan ko ba na mag-take ng antidepressant pills. Pero hindi po siya nag-work. So, kailangan ako mag-take ng antidepressant pills. And then, after months, nakita ko yung pagbabago. Bumalik uli yung sigla ko sa pagpipinta, pagluluto, kasi mahilig kasi ako magluto. Yun talaga yung kumbaga yung kasiyahan ko. Yung magluto at magpinta, mag-decorate. And also to take care my son. It was 9 months old na ng time na yun. Hindi po siya madali. At lalo na kapag nakakaranas, na-treat po yung PTSD ko, yung post-traumatic stress disorder, and yung suicidal po. Pero yung panic disorder po is gabi-gabi po siya. Gabi-gabing chaotic yung buhay ko. Gabi-gabi yung takot ko. And lalo na kapag yung trabaho ng asawa ko is panggabi. Natatakot ako na may mangyari sa akin. Natatakot ako kapag may mangyari sa akin, sino yung mag-aano sa anak ko, mag-aalaga, titingin sa anak ko. Yun talaga ang pinaka na nagwo-worried ako. So, of course, hindi ko pa yun alam na yun pala yung nagiging kumbaga rason ng pagsiklab ng aking panic attack sa gabi. Kasi nga stress. Kasi yung stress is kapag out of control na yan, boom, lumalabas yung aking panic attack. And iba kasi yung panic attack ko. Hindi po siya sa umaga, sa gabi po siya umaatake. Lalo na nasa kalagitnaan ka ng pagtulog. Magigising ka na lang, nagpapalpitate ka, nanginginig ka. First na mararamdaman mo, sobrang lamig. And then suddenly, sobrang init. And then, pagtaas ng blood pressure, naging obsessed ako sa pagtingin lagi ng aking blood pressure. So, hindi ko rin po yun alam na yun pala din ang nagpapasiklab ng panic attack. Maraming nagsasabi na ang panic attack daw ay nasa isip lang. Nasa isip lang ng tao. Hindi totoo, sinasabi nila. Well, as a person na nakaranas po ng panic disorder, hindi po siya nasa utak. Kasi paano pong nasa utak yun kung natutulog ka sa kalagitnaan ng pagtulog mo? And then, bakit nasasabi ninyo na hindi totoo yung mga sintomas? Pero bakit nararamdaman ko yung mga sintomas? Yung nasa isip, lilinawin ko, yung nasa isip is yung takot. Yun ang nasa isip. Pero yung mga sintomas po, totoo po. Kasi, yung takot po na yung nararamdaman mo kasi is parang inaatake ka sa puso. Tapos ito na pumapasok yung mga intrusive na hihinto yung pagtibok ng puso mo. Inaatake ka ng heart attack. Mawawalan ka ng malay. Hindi ka makahinga. So, yun. Doon na siya nag-create ng takot. So, yung takot na yun ang nagpapalagablab, nagpapalala sa anxiety man yan or panic attack. So, kahit po ako nagtitake ng antidepressant pills, umaatake pa rin po yung aking panic attack. At hindi po yan pinipili, ha? Hindi, yung pagkakaroon po ng panic disorder, ng mental disorder, hindi po yan dahil mahina kang nilalang. Hindi po yan dahil kulang yung pagtiwala mo sa Panginoon, kulang yung pananampalataya mo sa Panginoon. Hindi po yun ganun eh. Kahit lagi kang nagsisimba, lagi kang nananalig sa Panginoon,
makakaranas ka pa rin ng ng anxiety, ng panic attack. Ang kailangan mo talaga is isang taong may experience sa ganitong mental health problem, yun, which is yung psychiatrist. Ang ginagawa ko po is nagpapa-psychiatrist po ako every 3 months, and then yung tawag po yun is psychotherapy, and then plus medication, antidepressant pills. And may mga tao din na sinasabi na, magdedepende ka na lang yan, lalala yung sitwasyon mo. Kapag yun yung pinapasok mo sa yung utak, hindi ka talaga makaka-recover. And yung mga ganun, part po yan ng recovery mo. Nasa sayo na lang kung maniniwala ka. So ako, hindi po ako naniwala. Naniwala pa rin ako sa sarili ko na sila ay yung kanilang mga sinasabi dito, base lang sa kanilang mga naranasan, base din sa kanilang experience sa antidepressant pills. Kasi po yung antidepressant pills, hindi po lahat yan magwo-works sa ibang tao. Like sa akin, na nag-work sa akin, hindi ibig sabihin na magwo-work sa iyo. So kailangan mong hanapin yun. Kung ano yung makakatulong sa yung anxiety, sa yung panic attack. So ako, hindi ko po kasi kinumpara yung sarili ko sa iba. Yung mga mindset ng ganun po is hindi rin po maganda, lalo na kapag nasa recovery stage ka. So kailangan mo talagang mag-focus ka sa iyo mismo. Hindi sa iba, sa iyo mismo. At dapat mong tutukan yung pinanggagalingan, yung pinakaugat. So yung psychiatrist ko po, kasi yung iba ng mga nababasa ko, irinisitahan sila ng tawag nito ng supplement. Wala pong supplement na rinisita sa akin, or even sleeping pills, wala pong binigay sa akin. Antidepressant lang. Antidepressant pills. So ako, ang ginawa ko is nanaliksik po ako kung ano yung makakatulong sa akin by natural na mga pamamaraan. Kasi yung supplements po, makikita mo yan sa pagkain, sa mga kinakain mo, like prutas, gulay. Yun ang ginagawa ko. And then hindi ko po iniiwasan yung mga bagay man yan, pagkain man yan, na nakakapagbigay sa akin ng panic attack. At hindi lang po sa panic attack, kumbaga yung situation ko. Nagkaroon din po ako 2019, na-diagnose ako na may silent acid reflux. It's because of the stress na nangyari sa akin. Yung probably pinagtagpi-tagpi ko na probably yung PTSD, suicidal, yung panic disorder ko. So yung silent acid reflux, kumbaga lumabas siya. Kumbaga late na siya lumabas. So pinagtagpi-tagpi ko po yun na lahat na nangyari sa akin. Yung mga traumatic na nangyari sa akin. So first kong naranasan is yung parang may nakabalakid sa aking lalamunan. After kong mag-vacation sa Pilipinas pagbalik ko. Nag-worry na naman ako kasi akala ko yung sakit ko dati 2013, yung tuberculosis ko, akala ko bumalik siya. Which is hindi. Kasi nagpa-full test ako. Nagpa-body full test ako. So, tiningnan lahat. Sabi ng professor, hindi bumalik yung sakit ko. And wala silang nakita na mga kumbaga yung mga pinanggagalingan kung bakit nakakaranas ako ng ito bang parang may nakabara sa aking lalamunan, tapos ubo ako na hindi normal. Kahit nasa seaside, normally fresh air doon, but iba sa akin. Lagi akong inuubo, pero pagbalik ko dito sa bahay namin, hindi na ako inubo. Nung nag-camping kami, hindi ko yun naramdaman. Iba kasi, parang, doon ko na nakikita, naobserbahan ko yung sarili ko na they have something more deep in it, sa loob talaga. So, nung time na yun,
parang nasal scopy na linagay. Sobrang liit lang yan na kabel na may camera na tiningnan sa loob. Tinignan yung sinus ko, infected, and then nakita rin yung vocal cord ko kasi nawalan ako ng voice one day lang. Nawalan ako ng voice, pinapahinga yung wala akong salita for one day kasi nawalan ako ng voice. Tapos nakita yung vocal cord ko na nagkaroon ng iritasyon dahil sa acid. Dahil sa silent acid. Silent siya kasi lang siya, kumbaga wala siyang mga sintomas, yung acid ko, walang sintomas. Yung sintomas lang is yun yung parang may nakabara. So nung time na yon, binigyan ako ng nasal spray, yung spray para sa aking sinus, and yung para sa acid din na ma-neutralize yung acid ko, and yung pagtulog ko is nasa left, hindi nasa right side, nasa left, para balance lang yung acid sa aking stomach na hindi siya makalabas. So wala ding mga diet na kailangan i-follow, wala. Ang ko lang, inoobserbahan ko yung sarili ko kung ano yung nakakapatrigger. Tapos pag gabi, less yung pagkain ko. Less na yung pagkain ko sa gabi, hindi na sobrang dami. And then kumakain pa rin ako ng mga maaasim, pero lang siya, parang yung nagcrave ka ng gusto mong kumain ng mangga. Konti lang siya na para maibsam lang yung cravings ko. Tapos mga mandarin, so ganyan. Mga lang, isang tikim lang, okay na. So, ganun. Kasi ako yung tipong tao na hindi naa-addict sa mga bagay-bagay. Kahit gunti lang, okay na, solve na ako nun. So, yun, parang disiplina din. Disiplina. So, yun po yung yung recovery ko sa aking panic attack. At kailangan din na magkaroon ka rin ng grants. Kung ano yung problema sa trabaho lang. Kung anong problema sa bahay lang. Tapos nasusolusyonan naman namin dito sa bahay kung may mga problema. But more on, wala kaming parang serious na mga problema sa family problem. Wala. Sa Pilipinas, wala din. Kung mayroon kaming hindi pagkakaintindihan sa Pilipinas, sinashutdown ko muna yung sarili ko. Kasi I have to, kumbaga, first, sarili ko muna. Kasi hindi po yun solusyon na magbabangayan, mag-aanuang kayo. No, kasi mas nai-stress ako lalo. Mas lalo siyang tumataas. So, kumbaga, kinakat off ko muna. Alam yan ng pamilya ko. Alam yan ng pamilya ko. Pero yung pagkaroon ko ng PTSD, yung depression ko, walang may nakakaalam na pamilya sa Pilipinas. Nalaman lang nila nung papalapit na ako sa pagbakasyon ko nung 2019 yun. Kasi para sa akin, hindi naman sila makakatulong sa akin, 'di ba? Imbis na makakatulong sila sa akin, mas lalo lang akong made-depress. Kasi syempre, iba sa Pilipinas kasi like what I said, tabu sa Pilipinas yung ganitong mga mental health problem. So kahit anong explain mo sa mga pamilya mo, never man nilang naranasan. Iba kasi yung kanilang pananaw, opinion. I respect those opinions. So ang ginawa ko is hindi ko sinabi sa kanila. And yung sinabi ko na sa kanila nung na talaga ako, naka-recover, totally recover na ako sa PTSD and suicidal. Pero sa panic attack ko po, nakakaranas pa rin ako. Ngayon, panaka-naka na lang siya po. Lalo na pag out of control yung stress. Like what I always said, wala pong lunas itong anxiety man yan or panic attack. Kailangan lang talaga na mabalansi yung stress. Tapos kailangan mag-focus ka sa pinanggagalingan, yung pinakaugat talaga. Kasi what's the use of taking antidepressant pills, food supplement, kahit anong mga medication kung hindi mo ifo-focus doon sa pinanggagalingan, sa ugat talaga. So kailangan talaga na may gabay ng psychiatrist na para alam mo kung paano mo siya matutugunan. Alam mo kung paano mo siya ma-reverse into positive. So thank you so much, sana nakapagbigay ako ng motivation sa mga tao na nakayanan ko, naka-recover ako. I know makakayanan at makaka-recover din po kayo. Hindi po
hadlang ang pagkakaroon ng mental health problem. At wag po ninyong ikahiya yung sarili po ninyo. Maging proud po kayo na nakaranas kayo ng ganitong mental disorder. Kasi po, nagiging strong kayo lalo at nagiging iba yung pananaw ninyo sa buhay. Na ganito pala yung buhay dito sa mundo. Na kailangan mo talagang i-enjoy. Kailangan mo enjoy. Marirealize mo yung mga totoong tao na nasa paligid mo. Yung totoong tao na nandyan, na hindi ka talaga iiwan. Thank you so much.